I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Term nyo bilang mayor, wala kayong naunang karanasan at all sa politika. Tama po ba yun? Wala po, ma'am. Okay. So, ibig sabihin, di po kayo dating konsehala, di po kayo dating barangay official, di po kayo dating SK official. Opo. Bilang paghahanda kasi dito sa hearing, syempre naghanap po kami ng nag-research po kami ng background information tungkol sa inyo online. Pero kahit online, ang nipis po ng impormasyon tungkol sa inyo. So basically, at least politically, parang you came out of nowhere, ma'am, tapos naging mayor kayo. Bigla, ganun ba yon? Nanalo kayo bilang mayor? Opo, Madam Chairman, may statement po sana ako, okay lang po? Okay. Well, kaya ko rin tinatanong before the chair allows the good mayor to deliver her statement. Baka okay rin naman po yun, no, na figuratively galing out of nowhere tapos nanalo bilang mayor. Baka pwedeng isipin na refreshing break sa usual na dynastic politics natin. Pero syempre, interesante at gusto ko talaga mas makilala ng maigi. So maybe we can begin with your statement, Mayor. So ilang minuto po ba yan or ilang pages po ba? Madam Chairman, mga 2 to 3 minutes lang po. Please, you have the floor, Mayor. Opo, thank you po. Ako po si Alice Lealco, ang kasalukuyang mayor po ng bayan po ng Bamban, Tarlac po. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Bamban po ay ang taon po bilang mayor na nagsikap po ako maghikayat ng investors para magnegosyo at makatulong po sa pag-asenso po ng bayan po ng Bamban. Ito po ay kabila ng hamon po ng ekonomiya na dulot po ng epekto ng COVID-19, kaya masakit din po sa akin na masangkot sa ganitong usapin at nakilala pa ang aming bayan sa maling paraan. Nakakalungkot po na wala pa man ay nahusgahan na po ang aming layunin at nahaluan na din po ng pangsariling interes po ng ilan. Nalitis na po kami base pa lang po sa aligasyon at pinagtagpi-tagpi po na kwento. Dahil dito po ay nais ko pong magpasalamat sa kagalang-galang po na Committee on Women, Children, Family Relation, and Gender Equality headed by Honorable Senrisa, ma'am. Dahil nabigyan po ako at kami ng pagkakataon na bigyan linaw po mga issues po na binabato po sa akin at sa aming bayan. Unang-una po, hindi po ako konektado, hindi po ako operator, hindi po ako protector o cuddler po ng Pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas po ng Pogo. Dati po akong isang incorporator po ng Baofu, ngunit ito po ay aking naibenta bago pa po ako pumasok sa politika. Meron po akong dokumento po na magpapatunay po nito. Tama po na sa akin po nakapangalan ang metro po ng Tarelco because I was the former landowner po of the property. Ang tanging sinasabi po ng dokumento ay ako po ang nag-apply po ng temporary connection way back 2019 po ng electricity po para sa entire compound. At siguro po hindi na naalis ang aking pangalan sa dokumento po ng Tarelco. Nais ko rin po ninawin na mayroon po isang sasakyan po na Ford Expedition na kita po sa loob po ng property at sinasabing nakapangalan po sa akin ay matagal ko na po siya naibenta way back 2020 pa po at hindi ko din po ito nagamit o nakita man lang. At wala din pong katotohanan na pag may-ari ko po kahit isang villa po sa compound at minsan po hindi po ako natulog doon. Sa katunayan po ay hindi ko po nakita ang kalahatan po ng villas na naitayo pagkatapos ko po mag-divest po ng shares po sa Baofu. Ang application po, the letter of no objection o LONO po ng Hongsheng ay isang dokumento po na nagsasabi na hindi po kontra at ayon po ang Sangguniang Bayan sa itataguyod po na negosyo. Ito naman po ay na-issue pa po ako bago naging mayor ng Bamban at hindi na po ako nagkaroon ng anuman partisipasyon matapos po noon. Ako po ay humaharap po sa inyo, ma'am, sir.
Your Honors, at sa buong bansa, para sa aming bayan, Bamban, at para maibalik po ang kumpiyansa po ng aming investors, kaisa niyo po ako sa investigasyon ito, alang-ala sa paggawa po ng batas. Maraming salamat po. Thank you po, ma'am. Thank you rin po, Mayor Go. Sabi niyo po sa inyong statement, Opo, ma'am. gusto niyong tulungan yung mga residente ng Bamban. Tanong ko lang po kung meron bang Bamban na empleyado sa munisipyo? Kasi balita po sa amin ay wala daw. May, Alright, let me correct that question, Mayor. May taga-Bamban ba na empleyado dun sa Baofu? yes po, Your Honor, yes po. Ilan po? Ilan po? Base po sa investigation po namin, yung housekeeping po nasa 100 plus po. Housekeeping 100 plus. Opo, Your Honor. Pero yun na po yung mga empleyado sa Baofu na galing po sa Bamban. Opo. Lahat-lahat po ilan ang empleyado o workers sa Baofu. Dun sa 7-story buildings at dorms at dun po sa 14 villas at sa lahat-lahat na 36 buildings sa 7.8 or 7.9 hectare property. Ilan lahat po ang workers? Opo, Your Honor. After ko po mag-divest po, hindi ko na po alam yung exact number po. Base lang po sa investigation ko po na after the raid po, yung housekeeping lang po, 100 plus po. So, alamin po natin mamaya kung ilan lahat-lahat ang workers doon sa Baofu bago ng raid para makita natin kung ganong kalaki o kaliit na percentage doon ay mga itong 100 plus na empleyado na galing sa Bamban. Ngayon, Mayor, bilang public servant din, tulad po ninyo, alam ko, hindi biro tumakbo sa eleksyon. Kahit local elections, minsan mas pa kung local elections, malaki ang gastusin. So, alam ko na hindi impertinente na tanungin ito sa kapwa kong nagtatrabaho sa gobyerno. Ano po ba yung source of funds ninyo? Ako po ay isang hog raiser po. Bamban din po yung hog raising operations nyo? Opo. Saan po doon? Malapit ba? Malayo doon sa Baofu? At gaano pong kalaking operations? Medyo malayo po. Siguro mga 20 minutes po. Laki po bang hog racing business po ito or maliit lamang? Before po nangyari po yung ASF po, medyo malaki po. Tapos nangyari po yung ASF po, medyo lumiit na po siya. Ilang heads po ito kung kahit medyo lumiit na? Ngayon po nasa 2,000 po. And sa isang taon, ballpark figure, magkano ang kinikita ng isang 2,000 head hog racing business? Your Honor, kada harvest po namin per head, siguro ang margin po nasa around 3,000 to 4,000 pesos po. So, at ilang harvest po sa isang taon para sa 2,000 heads at 3 to 4,000 per head, mga magkano sa isang taon ang kinikita po? 2 beses po nanganganak po, Your Honor, 2 beses po nanganganak po ang isang baboy po bawat taon po. So more or less po nasa 1.5 times po ang harvest po per sow po. So given all these factors, taon-taon po magkano ang kinikita sa hog racing business? Your Honor, ang kinikita po namin ngayon po, medyo hindi po siya stable po. Gawa po ng may ASF po ngayon. Fluctuating po yung presyo po ng baboy po. So, and yet, meron kayong source of funds para parang ang out of the blue, makatakbo at manalong mayor noong 2022 sa Bamban. Opo. And Your Honor, one of the reason din po na nag-divest po ako ng 2022 po. 2021 po pala, Your Honor. So, opo, nag-divest kayo. Pero ang gusto kong alamin, paano kayo naka-mobilize ng sapat na campaign fund para, yun na nga, parang out of the blue,
dating negosyante, tapos naging mayor sa unang pagsubok nyo pa lang. Opo. Yeah, Your Honor, tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. Sino mga kaibigang ito na tumulong sa inyo na tumakbong mayor at manalo? Mga kaibigan ko po na sa hog racing din po. Nasa hog racing or nasa Baofu? Nasa hog racing po. Wala po sa Baofu po, Your Honor. Mayor, actually, isa ito sa mga huling tanong ko sana sa inyo, pero dahil napag-uusapan na rin natin ito, maari bang mahingi yung inyong SALN at pati yung SOSE po ninyo? Kasi curious po ako sino po itong mga kaibigan na nakatulong ng ganyang kalaki na sa kabila nung sabi nyo nga hindi stable na negosyo ngayon sa hog racing, fluctuating ang kita, nag-divest pa kayo sa Baofu, sabi ninyo, pero itong mga kaibigan ay nakatulong para mapondohan at maipanalo yung kampanya nyo bilang mayor. At yun, alam po natin pareho yan makikita sa ating SOSE. Kung maaari din po habang ongoing yung hearing natin para makapagtanong pa kami kung sakali ng follow-up question sa inyong SALN at SOSE, Mayor. Po, Your Honor. Meron po. Salamat, Mayor. Mayor, ano naman po yung trabaho ng inyong mga magulang? Yung father ko po, retired na po. And yung nanay ninyo? Hindi ko po nakasama po yung nanay ko pong lumaki po. Noon, ano po yung trabaho ng inyong ama? Negosyante po, Your Honor. Negosyante sa hog racing din or sa Pogo or sa iba pa? Hog racing po. Hindi po kami involved in any Pogo operation po, Your Honor. Matagal na po ba kayong may kaya mula sa panahon ng ama ninyo? Or self-made po kayo, ma'am? May konting kaya po yung magulang po at nagsikap din po ako, Your Honor. Saan po galing yung sinasabi niyong konting kaya? At bukod sa hog racing, bago nun, at bago nung Baofu, saan po kayo nagsikap? Your Honor, nagtatrabaho po ako sa farm. Nag-aalaga po ako ng baboy. Nagpapalaki po ako, nagpapakain. Nagpapapanganak po ako ng baboy po. Sa farming po talaga kami, Your Honor. Ngayon, Mayor, napag-alaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth. Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, check ko po. Oo, please inform us during the hearing. At bakit po delay yung pag-register ng birth nyo? Your Honor, i-check ko po. Tapos, balikan ko po kayo. Apo. Sa pagkaalam po kasi namin, and I would request yung confirmation ninyo during the hearing, 17 years old na po kayo nung i-register yung inyong birth. So, if you can confirm that during the hearing, tingin ko may halaga malaman bakit. Kung tama yung impormasyon namin, bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth ninyo? At saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po, Your Honor, hindi ko na po alam. Opo. And then, still out of more than curiosity, saan po kayo nagtapos ng elementary? Homeschool po ako, Your Honor. Kasi salo po kami ng farm. Anong taon po kayo nagtapos sa homeschooling sa elementary? Your Honor, dire-diretso po. Bandang anong taon natapos po yung grade 7 sa homeschooling?
Your Honor, tutorial po kasing ginawa po sa akin. Salo po kasi kami ng farm nakatira po. Actually, Mayor, familiar po ako sa homeschooling dahil yung isang anak ko rin, yung huling 2 taon niya sa high school, for health reasons, sinomeschool ko po siya. And meron po kaming homeschool provider noon. Sino po yung naging homeschool provider ninyo? Your Honor, yung nag-homeschool po sa akin, teacher lang po. Pati po yung mga homeschool teachers, kailangan license sila or meron pa rin silang homeschool provider. And in fact, by the definition of homeschooling, ang magulang, saan naman po kayo nag-high school? Your Honor, dire-diretso po, tuloy-tuloy. Hindi na po ako nakapag-high school at college po. Dire-diretso saan po, Mayor? Tutorial po yung ginawa po sa amin kasi nasa loob po kami ng farm. So, tutorial po sa high school? Opo, dire-diretso na po. At paano po yung college ninyo? Hindi po ako nakapag-college po. Okay, pero nagtapos kayo ng high school? Ang binigay lang po sa amin po na pinaka-libro po is si Teacher Rubilin na po. Kung maalala ko po, wala rin po kasi siyang grades. Andun lang po siya sa amin everyday po na after po ng work, siya po yung nagtuturo po sa akin. Kinilala ba ng DepEd yung pagtapos nyo sa high school sa pag-tutor ni Teacher Rubilin? Your Honor, hindi ko po alam. Ever since po si Teacher Rubilin lang po yung nagturo po sa akin. Pero nung nagtapos kayo sa high school, may diploma kayo? Wala po. Or ano pong dokumento na hawak ninyo bilang katibayan ninyo na like any learner na may karapatan na may, kung hindi diploma, dokumentong formal na nagsasabing na comply po ninyo, na earn nyo yung competencies sa high school? Your Honor, wala po ako malala po na mayroon pong any records po. Medyo nalalabuan ako ng konti sa ganyan dahil kahit bilang young person noon, no, may karapatan kayo sa edukasyon, hindi lang sa edukasyon, pati yung katibayan nung nakamit ninyong edukasyon. Kailan kayo po unang lumabas ng Pilipinas? Your Honor, hindi ko lang po maalala po ngayon po. Mga ilang taon kayo noon? Grade school age ba kayo noon or high school age kayo noon? Teenage age po siguro po, Your Honor. Alright. At sa unang paglabas nyo sa Pilipinas, nung bandang teenager kayo, saan kayo pumunta noon? Hindi ko na po masyado po maalala, pero parang Singapore po yata or Malaysia po. And of course, dumaan kayo sa isang airport ng Pilipinas para pumuntang Singapore or Malaysia. Ay, opo. Nandito po ba yung Bureau of Immigration? Yes. Attorney Licas po ba ang sasagot or Attorney... Yes, thank you, Chief Santos. Chief Santos, meron po ba kayong record nung unang paglabas ni Mayor Go, nung bandang teenager sila to Singapore? Okay. Sige po, hindi na lang po tanong, request po ng chair, Chief Santos, pakisubmit ng records nung unang paglabas ni Mayor Go nung bandang teenager sila papuntang either Singapore or Malaysia. Kaya po ba during this hearing? Yes, Madam Chair, we will check right now. Thank you, Chief. All right, Mayor. Nung 2020 noon, no, tumayo po kayong representante ng Hongsheng Gaming Technology Incorporated. In fact, kayo nga po, gaya ng naipakita ng ating mga dokumento, kayo po yung nag-apply para sa LONO, Letter of No Objection, mula sa Sangguniang Bayan nung hindi pa kayo mayor. So, first of all, ano po yung official position ninyo dati sa Hongsheng?
Your Honor, wala po akong any position po sa Hongsheng po. So in what capacity po kayo nag-apply ng letter of no objection sa sanggunian? Your Honor, tinulungan ko po si Hongsheng po bilang ako po yung incorporator po ng Baofu po. Okay, so bilang incorporator ng Baofu, kayo humingi ng lono para sa Hongsheng. Dahil kahit noon, ano bang relasyon ng Hongsheng at ng Baofu? Your Honor, pinakilala ko po sila sa previous administration po. Ang relationship po nila ay lessor and lessee po. Supposedly po. Lessor at lessee ng lupa. Mag-rent po dapat si Hongsheng po kay Baofu po. So, nung panahong iyon, ang Baofu na ang may-ari ng lupa at ipinakilala nyo sila para makapag-lease ang Hongsheng sa Baofu. Ang pag-aari, Your Honor, ang pag-aari po ng lupa ever since po si Baofu po. Ever since ang Baofu ang may-ari. Paano na nakuha o nabili o napagmay-arian ng Baofu ang lupang iyon? Ang Baofu ba ay Filipino company? Opo, ang Baofu po, isa po akong incorporator po ng Baofu po. So paano naging pagmamay-ari ng Baofu yung lupa? Nag-joint venture po kami ni Baofu po, Your Honor. Sinong nag-joint venture? Ang Baofu at kayo? Sino yung kayo? Ako po, tsaka yung mga Chinese po na investor po na nasa Baofu po. Sinong mga Chinese investors yon? Sila ba yung Hongsheng? Hindi po, Your Honor. Sino po yung mga Chinese investors na iyon? Ang Chinese investor po ng Baofu po, Your Honor, si Xi Xingyang. Sino po sila? Sino si Xi Xingyang? Siya po yung, isa rin po siya incorporator din po ng Baofu po. Siya po ay Chino o Filipino? Chino po. So ano po yung percentage ng Filipino at percentage ng Chino dun sa Baofu? Kasi sabi nyo ang Baofu ay Pilipinong kumpanya. 60% po Filipino-owned po. Sino-sino yung nagre-represent nung 60% na Filipino na Ako po. Kayo lamang mag-isa, 60% Apo. ownership. And then 40% sina Xi Xingyang at Apo. iba pa. Ngayon, sabi niyo po sa isang media interview na simula nung raid sa Hongsheng, nung February pa, yung unang raid, February 2023, nakaraang taon, Apo. hindi nyo na sila pinayagan mag-operate. Pero, hindi na nga ba sila nag-operate or nag-operate pa rin sila? Your Honor, after 2023 po na raid dun sa Hongsheng po, gumawa po ako ng investigation po. Inalam ko po ano po nangyari hanggang sinubaybayan ko po hanggang nasa korte na po yung kaso. Ang hindi ko po inalaw po ng operation po is after etong raid po nung nakaraan po na buwan po. Pero mula nung Feb 2023 hanggang itong huling raid 2024, during which time gumawa kayo ng investigasyon and then umabot sa korte, nag-operate pa rin. After po, nagkaroon po sila ng provision license po. Ang galing yung provisional license? Provision license po, Your Honor, from PAGCOR po. So mamaya itatanong din natin sa PAGCOR, ganun ba yon? Kasi sabi nga rin ng kahit ng PAOK, marami ng, I think it was USECT, marami ng kinancel na mga PAGCOR licenses ang PAGCOR sa POGO, pero gusto nating malaman ilan talaga sa mga ito ang sumunod at hindi na nag-operate or kinansela di umano pero binibigyan ng provisional license tulad dito sa kaso ng Hongsheng. And in fact, Mayor, meron nga po akong hawak na ebidensya na as late as November 2023, nag-ooperate pa rin. At ito po yung PLDT bill na ito. So, sino po Mayor? Si Walter Wong na nakalagay sa electricity bill na iyan. Telephone bill. Sino po si Walter Wong?
Your Honor, si Walter Ong po, hindi ko po siya kilala. Na-meet ko lang po siya nung nag-courtesy call po siya sa office ko po. So, nung nag-courtesy call siya, sino daw siya? Siya daw po yung general manager daw po ng Zone 1. So, after pinakilala nyo ang Baofu na may-ari ng lupa sa naging nag-lease sa kanya na Hongsheng, biglang merong bagong entity na Zun Yuan na si Walter Wong. Saan galing yung Zun Yuan na yan? Your Honor, hindi ko po alam. Nag-apply lang po sila sa office ko po. Nag-apply para saan po? Nag-apply po sila para sa mayor's permit po. At pumunta rin po si Walter Ong po. May dala-dala lang po siya isang statement po. Statement ng ano po? Your Honor, statement po na dun sa nangyari po dun sa Vietnamese po. Alam ni Mr. Wong yung nangyari kay Elias Dani. Meron pong, Your Honor, meron pong siya minigay po na statement po sa amin. Pina-receive po sa amin sa opisina po. Ano pong nakalagay sa statement ni Walter Wong? Kung maalala ko po, nakalagay po dun sa statement po niya, Your Honor, na pure allegation lang po yung sinasabi po ng Vietnamese po at wala pong nangyayaring torture po. Ano nalaman ni Walter Wong yung nangyari kay Dani, Elias Dani? Hindi ko na po alam, Your Honor. And pagkatapos na mag-courtesy call si Walter Wong ng Sun Yuan sa inyo, bilang siya daw ang general manager noon, ano na po yung naging relationship, professional or political o iba pang relationship ni Mr. Wong at ng Sun Yuan sa inyo? Your Honor, wala na po. So sa pagkaalam ninyo, tatlo na yung entities na nag-o-occupy dyan sa 7.8 or 7.9 hectare property sa bayan ninyo na may 36 buildings. So ano yung pagkaalam ninyo sa relasyon ng tatlong iyan? Ano yung relasyon ng Baofu, Hongsheng, Zun Yuan? Your Honor, si Zun Yuan po, siya po yung nagre-rent po, siya po yung nabigyan ko po ng mayor's permit po ng 2nd, 3rd, and 4th floor po. So, mayor's permit ang nag-delineate nung sa presentation ni Dr. Casio kanina na 2nd, 3rd, and 4th floors lamang dapat ang gagamitin sa building. Para saan po ang mayor's permit? Para sa offshore po, Pogo po. So, offshore Pogo. Opo. So, may Pogo na pong nagaganap na cover ng mayor's permit dun sa inyong bayan. Your Honor, yes po. Kasi meron po silang provision license po. Sorry, provisional license. Provisional mula license sa mula sa Pagcor po. Nakastate din po doon, Your Honor, 2nd, 3rd, and 4th floor lang po. Okay, pero ito rin po yung panahon na supposedly canceled na yung Pogo license ng aling entity po yung nakancelan? Your Honor, nung dumating po si Zun 1 po, yung dala-dala po niyang provision license po ay valid po. Yes, so yung nakancelan na Hongsheng, conveniently, pagpasok ni Walter Wong ng Zun Yuan na may convenient na provisional license siya, so siya na nagpatuloy. Ostensibly sa 2nd, 3rd, and 4th floor lamang. Pero eventually, naipakita sa raid, hindi lamang doon sa 3 floors na iyon. Your Honor, yung sa Zone 1 po, 2nd, 3rd, and 4th floor lang po. Hindi kaya, Mayor, na yung nakanselan sa Hongsheng, pero sabi nyo nga nabigyan din pala ng provisional license ng PAGCOR, ay kung may ilang buwan na hindi siya nakapag-operate muli pagkatapos ng unang raid, itinuloy lang under the new and improved name of Zun Yuan, covered din ng provisional license? Your Honor, hindi ko na po alam. Saka bakit provisional license lang ang dala ni Mr. Walter Wong? Bakit hindi lisensya talaga galing sa PAGCOR? Your Honor, tinanong ko po siya. Ang sagot po niya sa akin, yan daw po muna ibibigay daw. Ito lang provisional license at mag-ooperate sa 3 floors ng isang malaking building sa bayan.
Your Honor, ang dumating po na ZY po, bago po yung set po ng incorporator po. Nag-present po siya sa amin na may dala-dala po siyang professional license po na nakastate po doon na second, third, and fourth floor lang po. At nung dumating na po yung SEC papers ng Zunyuan, may nakita po ba kayong pagkakapareho nga sa officers niya at ng Hongsheng? Your Honor, sa pagkakalam ko po, wala po. Sa pagkakaalam ninyo Po. Sino pong makapagsasabi definitively na walang interlocking directorate between Zunyuan at Hongsheng? Your Honor, pacheck ko na po ngayon kaagad sa mga documents po. Salamat. At kung maisabi ninyo, Mayor, during this hearing. Opo, Your Honor. And hindi nyo ba nalaman na in violation ng mayor's permit ninyo ay ang Zunyuan ay nag-operate ng POGO hindi lamang sa second, third, at fourth floors ng building na iyon? Your Honor, hindi ko po alam. Wala bang oversight ang mayor sa inisyuhang permit na sinusunod? Walang bawas, walang sobra, walang kulang ang isang locator? Your Honor, ang in-issue lang po namin ay second, third, and fourth po. At ang pagkakalam po namin, second, third, and fourth lang po sila nag-ooperate po. Hindi nyo po ba minomonitor yon or wala bang nagmamonitor nun kung sumusunod at hindi nilalabag yung mayor's permit? Your Honor, I think andyan po si PAGCOR din po na nagmo-monitor din po sa kanila. Definitely, tatanungin din po namin ang PAGCOR, pero it would also seem na bilang local chief executive, tulad sa isang bansa, kaya hanggang kay presidente kami nananawagan na palabasin na ang POGO dito sa buong bansa. It would seem na bilang local chief executive ng bayan, meron kayong hindi lang karapatan pero tungkulin, siguruhin na hindi nilalabag ang terms ng mayor's permit. Po, Your Honor. Mayor, at any point po ba, tumulong po ba ang inyong opisina? Tumulong kayo sa PAOK sa kanilang raid at investigation? Your Honor, walang pong nag-request. However po, after the raid po, gumawa po kami ng investigation team po. Kaso lang po, pagdating po doon sa site po, bawal po sila pumasok po. Ano pong nagbawal? Bawal daw po sila pumasok from PAOK po. Kailangan po na mag-ask po ng permission po sa PAOK po. Hindi man sila nag-request ng tulong sa inyong opisina, pero kayo ba at any point lumapit sa kanila para i-alok yung tulong ng mayor's office? Opo, yung buong konsihal ko po at yung mga kapitan po. At ano po Yung yung... mga staff ko rin po. Sorry? At yung mga staff ko po. At ano pong inalok na tulong ng konsehal at staff nyo? At sino po yung pangalawang binanggit nyo? Pumunta po sila sa site po, konsehal, kapitan po, pumunta po sa site para to check po if kung may maitulong po kami. However po, hindi po sila pwedeng pumasok po. May particular na tulong bang inalok? Pumunta po, I instructed them po na pumunta po doon at alamin po kung ano po yung tulong po na kailangan po nila kasi wala po kami direct line po sa kanila. However po, hindi po sila pinayagan po pumasok. Mabalik lang sandali sa mga permits po na kailangan kunin ninyo mang negosyo, lalo na kung may mga dayuhang negosyo sa isang bayan. Ang building permit po ba na inaprubahan ng municipality ninyo, kasama po ba doon yung tunnels? Nasa building plan po ba yung tunnels pati yung panic room na yon? Your Honor, wala pong tunnels po na inapprove po sa building permit po. Ang nakastate po doon ay pinaka-fire exit po nila. So wala rin po sa building plan yung tunnels at yung panic room? Opo, wala pong tunnel po. Meron po bang panic room sa building permit at sa building plan? Your Honor, please allow me po na i-check ko lang po para sigurado po. Alright, salamat at Thank you po. pakiulat po sa amin Opo, Your during Honor. this hearing. Opo. And then, ito pong tanong, batay po sa general information sheet ng inyo namang meat shop. Kapatid nyo po ba sina Seymen Go at saka Sheila Go?
Hindi po. Pero kaapelyido nyo po. Opo. Kamag-anak nyo po ba? Hindi po ako sigurado po. So, parehong address po kasi, Mayor, ang address po ninyo, tama po ba, ay Maligaya Street, Marilao, Bulacan? Opo. Tama. Sino naman po sina Jian Zhongguo at saka Lin Wen Yi? Dahil pareho po ang address nila, bagamat Chino po sila. Opo. Bali mga kasama po sa negosyo po. Doon sa meat shop po. So, mga kasama po ninyo sa negosyo at parehong address sa inyo. Hindi ko po masyadong sigurado po doon sa address, pero mag-check po ako kaagad po, Madam Chairman po. Right? Kasi sa impormasyon namin, pareho po ang address nilang dalawa sa address nyo. Sabi nyo naman po kanina, tungkol kina Seymen Guo at sa Sheila Guo, hindi nyo sigurado kung kamag-anak nyo. Opo. Pero kaapelido. Doon po sa SEC po, nagalagay po doon, Sen. Saan po? Ay, hindi sa ko po sigurado po. Bate po sa general information sheet nung inyong meat shop. Opo. At yung meat shop po, pinasara na po nung during pandemic po. Pero the pandemic was just a few years ago. Opo. Kung magkasama kayo sa general information sheet ni na Seymen Guo at saka Sheila Guo, paanong hindi nyo maalala kung kamag-anak nyo? Sino sila kung hindi nyo kamag-anak? Kung magkasama kayo sa meat shop, batay sa GIS ng meat shop? Opo, Your Honor. Double check ko lang din po. Hindi po ako masyado sigurado po. At saka Mayor, pareho rin po ang kanilang middle initial, L. Opo. At kayo po, L. Opo, So Leal parang, po. yes ma'am. So kayo po, middle name nyo po, Leal. Opo. And kung ako, layperson, titignan po yung GIS ng meat shop. And by the way, pareho ring address nila sa GIS. At ang middle initial nila ay L. Uhulain ko rin na Leal ang middle name nila. So, kaya ang una ko pong tanong sa inyo, kung kayo po ay magkakapatid. Ang pagkakalam ko po, sa nanay ko po, ako lang po mag-isa po, Your Honor. Right. Pero sila po ay kasama ninyo sa GIS ng meat shop. Opo. Double check ko po, Your Honor, para sigurado po. Alright. My office can furnish you a copy, Mayor. Dahil na-research na nga po namin. And ano po ang mga pangalan ng inyong mga magulang? Ang nanay ko po si Amelia Leal po. Ang ama po ninyo? Angelito Go po. Sila po ba ay kasal? Your Honor, hindi po ako masyado sigurado po. Ito po ba ang PSA? Tapo. Alright, the chair will write them. Sa ngayon, yun yung mga unang tanong ko kay Mayor Sen. Sherwin. You have the floor. Thank you, Madam Chairman. Thank you rin sa mga preliminary questions. And I just have mga follow-ups lang po on the question. And thank you for the statement, Mayor Alice. And tama ho kayo na trabaho talaga ng local chief executive na maganap ng investors, magdala ng kabuhayan, gumawa ng trabaho para sa constituents niya. Talagang kasama yon. Ipagpapatuloy ko lang with the permission of the chairperson yung mga questions niya. I heard earlier na sinabi niyo na ang original negosyo niyo is farming and lumaki kayo sa farm. Tama po ba? And yan talaga ang kinalakihan niyo, yung farm at yung hog racing. Tama po ba? You can pakigamit po yung mic para malagay sa records. Tama po ba? Opo. Paano ho kayo napunta sa Pogo? Parang ang layo eh. May farming ka,
no, agriculture, and then biglang pumasok kayo sa Pogo. Pwede nyo bang ikwento paano naging transition nyo from farming to Pogo? Your Honor, wala po ako sa Pogo. Hindi po ako involved po sa Pogo. Pinakita kanina ni Chairperson yung resolution na nakapangalan sa inyo, correct? Opo. Bakit kayo nag-apply ng resolution? Because in the resolution, paki-flash nga, nakasulat doon, applicant eh. Your Honor, bilang incorporator po ng Baofu po, tinulungan ko po sila na ipakilala din po doon sa previous po na administration po para po doon sa Lono po. Flash yung resolution. Tek, paki-flash yung resolution. Para maging club. Tayo lang natin sa Mayor, Opo. Yung kaninang resolution na finlash po. Yan. A resolution interposing no objection to the application. So kayo po yung applicant nitong, balik tayo, ng Hongsheng, correct? Can you go back? And kayo po ang applicant in behalf of Hongsheng, tama po ba? Your Honor, hindi po in behalf of Hongsheng po. Supposedly po in behalf of Baofu po. Kasi incorporator po ako ng Baofu po. Yeah, pero doon sa resolution, klaro po, it's Hongsheng. Hindi po Baofu. So, pero hindi po ako involved po sa any documents po. Hindi rin po ako involved po, Your Honor, sa operation po ng Hongsheng po. Paano po nangyari na ang applicant is Hongsheng, represented by you? I would assume kayo po ba ang pumunta sa Sanggunian para sumagot lahat nito? Kayo po ang physically na pumunta doon? Your Honor, hindi po. Hindi kayo pumunta doon? Hindi po. Pero kayo yung nag-apply? Ako po yung tumulong po na ipakilala po sila sa previous administration po. Yeah, pero dito sa document, klaro po kayo ang applicant in behalf of Hongsheng. Opo, Your Honor. Pero hindi po ako yung pumunta po para mag-apply po. Pero anong relationship niyo between you and Hongsheng? Anong formal relationship po ninyo? Your Honor, wala po kami relationship po. Wala kayong formal relationship? Wala po. But yung resolution, nakasulat dito kayong applicant at binibigyan ng lono ang Hongsheng. No? Your Honor, ako lang po yung tumulong, ako lang po yung nagtulay na ipakilala po sila sa previous administration po. That's your statement but the records say otherwise. Opo, pero hindi po Ito talaga po yung po formal document duly approved by the Sanggunian Pangbayan. Opo, Your Honor, pero hindi po talaga po ako pumunta para mag-apply Sige po. Anyways, iwan muna natin kasi ito yung formal records. Yan yung statement po ninyo. Your Honor, sorry po. I think may minutes po dapat sila for that na wala po talaga po ako doon. Hindi po ako yung nag-apply po. Hindi ko alam. Kung ko yung Sanggunian, bakit ko ho i-approve na kayo ang applicant? Ibig ho sabihin yung lahat ng Sanggunian ho, nagkamali ho sila? Your Honor, during that time po, hindi pa po ako mayor po. I know, hindi alam ko. Opo. This is year 2020. Opo. Correct. Hindi pa ho kayong mayor. So ang punto ko lang naman, in-approve to ng Sanggunian at alam ng mga Sanggunian members kayo yung applicant. Diba? Kung hindi ho kayo yung applicant, dapat tumayo ho isa dyan na sabi hindi ho siya yung applicant. Diba? Anyways, yan po yung formal records. We'll move to another topic na gusto kong itanong. Nasabi niyo ho kanina na parte kayo ng Baofu. Opo, Your Honor. When you say parte, may-ari ho kayo ng Baofu? Your Honor, ang sa akin lang po is the property lang po. But in the articles of incorporation, part ho kayo ng incorporators. Your Honor, opo. Opo. Ilang percent po? This is prior to your divestment. Opo, this is opo. So, gaano kalaki po ang ownership niyo sa Baofu? Your Honor, yung property po, 50% po na sa akin po. Anong ownership niyo sa Baofu? Yun ang simple question. Ownership po. Oo. Ako po yung president po. You're the
president kayo ng Baofu. Pero Opo, yung ownership nyo sa Baofu, ilan ang pagmay-may-ari nyo sa Baofu? Your Honor, nagumpisa po, explain ko lang po. Nagumpisa po, opo. Nagumpisa po kami sa joint venture lang po. Nung bago pa ako nag-divest, gusto po nila na mag-additional po, mag-expand po ng building. However po, wala po akong mailabas po na pera. Kaya, But anong percentage ownership nyo sa Baofu? 50% So po. 50%. So you control 50% of the company. Tama? Before po ako nag-divest po. Oh, correct. So, ngayon, I'm trying to put this together, no? Si Baofu is the landowner, tama? Opo, Your Honor. Si Hongsheng doon siya nakatayo sa Baofu. Your Honor, si Hongsheng po, nagre-rent lang po kay Baofu po. Nagre-rent. Sino may-ari ng building? Yung pag-ari po ng building po, Baofu po. Baofu ang nagpatayo lahat. Opo. Siya naglabas ng pera, siya kumuha ng contractor, siya nag-invest para magpatayo ng building na yon. Lahat ng nandoon, si Baofu may-ari. Correct? Opo, Your Honor. Si Hongsheng is just leasing kay Baofu. Opo, Your Honor. Correct? So, ang tanong ko ngayon, bakit kayo nag-represent kay Hongsheng kung nagli-lease lang siya? Bakit hindi si Hongsheng ang dumiretso at kumuha ng lono? Your Honor, that time po, nilapit ko po sila doon sa previous administration po. Hindi ko na rin po alam kung paano po nangyari po na naisama po yung pangalan ko po doon sa documents po. Pero Okay. hindi po talaga ako kasali po sa Hongsheng po. Kasi marami dito sa resolution talagang pangalan nyo. In fact, in the resolution towards the end, nakasulat application of Miss Alice Go. Nako, Your Honor, Throughout the document, puro Alice yan. Ito. delikado to mayor Throughout ng the Banban. document. So, ang punto ko, kung less or less ang relationship, paano kayo ang naging representative ng Hongsheng? Your Honor, tinulungan ko lang po si Hongsheng po na ilapit po doon sa previous po na administration po at para po doon sa letter of no objection po nila. So, babalik ako kay Baofu. Opo. So, you're saying ngayon, nung kayo po ay 50% owner ng Baofu, lahat ng ipinatayo doon, can we show the buildings kanina? Madam Chair, with your indulgence and permission. Yes, of course, Senator. Oo. Questionable itong mayor ng Banban, mga besh. Wow! Nako! Delikado to guys, yung mga ganitong klase mga tao. Yan. So, lahat ho to. Lahat ng building na yan. The mall, the villa, the apartment buildings, the offices, pinatayo to lahat ng Baofu. Naku po. Your Honor, before po ako nag-divest po, hindi pa po siya ganun karami po. So, nung nag-divest, nung 2022 before, no? Siya rin nagpatayo niyan. Ano yung mga nakatayo dito 2022 and before? Wala pa po yung mga villa po eh. Foundation pa lang po halos. Okay, correct. Pero meron ng mall. Wala pa po. Meron ng apartment buildings. As I believe so po, baka may structure na po. Meron ng offices. Obviously, meron dahil andun Opo, si Hongsheng, offices diba? po, sure Correct. po, meron po. Magkano ang inilabas ni Baofu para ipatayo lahat itong mga struktura? Your Honor, hindi ko na po alam kung magkano po nailabas po ni Baofu kasi But- yung sa akin po, lupa lang po. Yeah, but during your time, kasi 50% owner ka eh. Diba, you're supplied Opo. with the financial statements. Supposed to be, You're alam niya supplied yan. with the annual reports. So, dapat alam mo kung magkano linalabas ng kumpanya, di ba? Tama. Opo, Your Honor, ang naging usapan lang po namin dyan, isa akin po yung lupa. Sila na po nagpatayo po. So, hindi kayo hindi ka humingi ng annual reports or anything? Hindi na po, Your Honor. Okay, magkano ang, di ba may lessor lessee relationship? Magkano ang upa? Your Honor, bago po, after ko po nag-divest po, hindi ko na po Yeah, alam. before. Before po, Your Honor, hindi ko rin po alam po. But you're a 50% owner. Opo, sa akin Supposed lang to po be, kasi alam yung niya lupa yan. po. Yeah, tama nga. So yung lupa, pero 50% owner ka ng kumpanya, Yes. nakikita sa upa, Opo, tama?
Opo. na maglalabas ng pera para ipatayo yon dahil kailangan nyo kumita, magkano yung upa? Nako. Your Honor, hindi po ako naglabas po ng pera po. Kaya yung upa po, hindi rin po siya nakarating po sa akin. So wala Bago ka po- nakukuha. Wala po, So Your linagay mo Honor. yung lupa pero wala ka. How do you get your money back? Kung Tama. how do you get your return on investment? After ko po mag-divest po, binayaran po nila sa akin po yung lupa po. Hindi, pero nung una, ano yung usapan nyo nung una? Bago, Ang gulo ni Mayor. I'm talking about Opo. before the divestment. Bago po nangyari po, bago po ako nag-divest po, Your Honor, wala pa po. Kasi nag-divest po ako 2021 po. wala pang kita. Wala pa po. Wala rin po sila minibigay po sa akin. Anong usapan nyo kung paano ka kikita sa lease nila? Anong usapan nyo? As 50% owner, you have to remember 50% owner ka. Opo. Oo, so, Lahat ng kita nila papasok sa'yo kalahati. Tama. So anong usapan nyo? Ang usapan po namin nung una po, Your Honor, magpapasok pa po ako ng pera. However po, hindi po ako nakapagpasok po ng pera. Kaya binenta ko na lang po yung lupa po sa kanila. Pero wala kayong, ano yung usapan nyo doon sa, kasi nagli-lease di ba? Magkano yung lease rate? Magkano kikitain every month? Magkano kikitain every year? How Opo. much are those? Your Honor, nag-umpisa po yan mixed use. Ang usapan po kasi talaga namin siya nung unang-una po, mixed use po na development. Hindi po siya talaga pogo. Hmm. Tapos po, nung after po na lumaki na po yun at wala rin naman po akong pera na pwede po invest po dyan, nag-divest na po ako. Oo, but prior to your divestment, magkano dapat ang kikitain mo? Dito sa project na ito. Sa entire project po. Yeah. Your Honor, bago po ako po nag-divest, wala po kaming definite po na computation po. Okay. So naglagay ka na lupa, kalahati sa iyo yung corporation pero hindi mo alam magkano kikitain mo. Your Honor, ang contribution ko lang po is po yung lupa. Yeah, I know. Pero Opo. dapat ma-recover mo rin lupa mo, 'di ba? Kahit papaano. Tama. Opo. After ko po mag-divest po, Your Honor, binayaran po nila sa akin po yung lupa. Okay. Lilipat naman ako. Paano mo nakilala itong mga investors, Chinese investors? Nakilala ko po sila, Your Honor, sa Clark po. How did you meet them? May nagpakilala, mayroong anong scenario nung nung nakilala mo itong mga Opo. Chinese investors? Opo. Your Honor, nakilala ko po sila sa Clark kasi meron po sila mga restaurants po sa loob na po ng Clark. Binibentahan ko po sila supposedly binibentahan ko po sila ng karne po, baboy po. Okay. Doon po kami nag-umpisa na magkakilala po. And then itong mga tinitignan ko itong mga incorporators, 3 out of the 5 are Chinese. Opo. Marunong ba sila mag-Tagalog? Konti po. Marunong ka mag-Chinese? Konti din po. Okay. And then, Sen. Sherwin, if I may. Actually, Mayor, may impormasyon na fluent daw kayo sa Mandarin. Hindi lang konting marunong. Tama po ba? Marunong po ako sa Mandarin po, Your Honor. Saan po kayo natuto? Natuto ko po sa tatay ko po. Sa tatay nyo? Opo, at saka sa mga nakakausap po. Tsaka self-study na rin po. Homeschooled kayo pero natuto kayo Opo. sa ama ninyo at sa mga kausap nyo. Opo. Alright. Thank you, Sen. Sherwin. thank you. And then, may nagpakilala ba sa'yo dito sa mga investors? How is it scenario? Is it, ano ba yan? May socials ba? Sino nagpakilala sa iyo dito sa mga investors? Your Honor, nakilala ko po sila sa restaurants din po nila. Tapos po, binibentahan ko po sila ng baboy po. Kasi yun po yung negosyo ko po. Tapos doon na po nag-umpisa po, Your Honor. Okay, doon na nag-umpisa. Opo. And then I think yung advantage mo is you can communicate with them. Yes po, isa I would na po assume. yun. Oo, isa. Opo. Okay. And then, how did you meet itong si Wang Jiyang? Siya po yung may-ari po ng restaurant po. Siya yung may-ari ng restaurant. Opo. Can we flash yung last slide? Last slide ng PAO. Can we flash to muna? Itong incorporation papers. Yeah. Tignan ko kasi itong incorporation papers ninyo and then
meron isang Wang Ziyang, one of the incorporators na interestingly, Cyprot from Cyprus. No? Hindi, yung incorporation papers kanina. So, na-curious ako kasi Chinese sounding name pero Cyprot yung kanyang nationality. No? Saan ba yun? There. Yan. So, one of your partners is Wang Ziyang na Cyprot yung kanyang nationality. And I saw kanina in the presentation ng PAOK, si Wang Ziyang is a fugitive. Nako, patay tayo dito, guys. Can we flash that yung sa PAOK? No? Na sabi rin kanina ni Dr. Casio is also, hawak niya is 4 na passport. Isa dyan is 3 passports. Isa dyan is a Cyprus passport. No? So in other words, yung partner mo is a fugitive. Nako. Your Honor, hindi ko po alam na fugitive po siya. So, Ngayon ko lang po nakita kanina po sa screen. Imposible naman, Mayor. Ikaw naman deny mo pa eh. But this puts you in direct link and direct business, doing business with the fugitive. Your Honor, hindi ko po alam na fugitive po siya. Okay. And then kanina, sinabi mo na Baofu yung may-ari, nagpatayo lahat. And then we looked at the financial statements of Baofu. Can you flash this? Meron ba tayo? I-flash lang namin. Lumalabas yung kanyang capital is only 1.2 million. No? Ang asset niya is, I'll flash it, no? But I'll dictate it for now. 1.2 million in asset, 0 liabilities, 1.2 in equity. So paano siya nagpatayo ng ganong kalaking building? Ang equity niya is only 1.2 million. Your Honor, hindi ko po alam. But you own 50%. Dun sa lupa po, yung po yung usapan po namin, Your Honor. Alam Na mo joint ba- venture po sa akin lang Alam po yung dapat lupa. niya yan eh. And then ang sales niya, ano yung sales? Dapat alam niya kasi halos malaki ang kuha niya na ang porsyento na nakukuha niya eh. And then when we looked at the sales, zero sales. I will flash it later. No? Zero sales. So, yan, Madam Chair. This is the asset. You mentioned earlier that lahat ng papatayo doon ay Baofu ang magpapatayo. And then, next slide is the sales. Kikita siya sa lease. Pero pag titignan namin ng sales, wala naman siyang lease. No? Lease rental. No? And then succeedingly, hindi na siya nag-file ng GIS. No? So my point here is, Madam Chairman, is maraming red flags eh. No? Number 1 is fugitive yung isang partner. Number 2, sa financial statements, hindi naka-declare yung assets and hindi rin naka-declare yung kanyang sales. No? And then Shi Chun-chan. Po dun sa Hongsheng, siya po yung lumapit po. At bilang incorporator po ng Baofu, tinulungan ko lang po sila na makilala po ng previous administration po. si Si Chun-chan. Opo. Wala dito sa incorporation ng papers ng Hongsheng eh. So never nyo nakusap si Telma Laranan. Never po. Okay, kasi nung chinek namin sa Google Earth at nag-check kami rin ng itsura ng bahay niya. And this is subject for validation, Madam Chair. Pakilabas nga yung picture ng bahay ni Telma. Ang registered address ni Telma is in number 128 Purok 2, Castillo, Concepcion, Tarlac. And we nag-Google Earth kami. And then we did the street view, the next slide. Ito yung bahay ni Telma, yun, 128. So ito yung nagli-lease doon sa Baofu Buildings
na renade nung 2013. So, parang para sa akin, pag tinignan ko, Yusek Gilbert, parang hindi yata papasa ito as Pogo operator. But this is the owner of Hongsheng. The owner of Hongsheng lives here, si Thelma Laranan. Posible naman yan, no? Never nyo nakausap si Thelma Laranan. Your Honor, hindi ko po siya kilala at never ko po siya Ang nakausap. contact lang ninyo ay si Shishu Chan. Opo. Okay. Siya po yung lumapit po sa akin, Your Honor. Pinakilala ko lang po siya sa previous administration po. Okay. Anong position ni Shishu Chan sa Hongsheng? Ang pinakilala po niya sa akin, siya po yung sa Hongsheng po. Nagpapatulong po na ilapit po sila sa previous administration po. Yeah, Yun lang but po anong position niya doon? Is he the general manager? Anong position Hindi niya? ko na po maalala po, Your Honor. And then kanina na-mention ni Madam Chair si Walter Wong. Opo. Sino si Walter Wong? Si Walter Ong po, lumapit po siya sa akin February 27 po yata this year. Yung last po napunta po niya sa akin sa opisina po. May pinapareceive po siya isang statement po na sinasabi po niya na wala pong nangyayaring torture at hindi po totoo yung mga allegations po. He's connected to Zuyan Zuyan. po. Opo. He's connected to Zuyan. He's the general manager. Opo, he's the general At manager. kanina, Madam Chair, interestingly, yung pinakita niyong PLDT, can you flash? Hindi siya general manager ng Hongsheng, but general manager ng Zunyuan. Can we flash that? But general manager siya ng Hongsheng. So, si Walter Wong, is he working for both companies? Your Honor, hindi ko po alam at dahil po hindi po ako involved po sa Pogo kaya hindi ko po talaga alam po, Your Honor. Kasi dito ang representation niya is Hongsheng eh. Your So Honor, he's representing Zunyuan and in the papers, Hongsheng rin ang kanyang representation. Balik tayo. Opo. Your Honor, hindi po ako involved po sa Pogo kaya hindi ko po din talaga po alam, Your Honor. Alright. But this person, Madam Chair, itong taong to, is the connection between Hongsheng and Zunyuan because of this document. So, Madam Chair, that's for all for now, and I'll just continue my questions as we go along. Thank you, Sen Sherwin. I have one more follow-up question kay Mayor. Pero, ma'am, napapansin nyo naman na kami po ni Sen Sherwin and the chair are treating you with all due respect bilang katrabaho namin sa gobyerno. Pero napapansin po namin yung ibang mga sagot ninyo na batay sa dokumento o batay sa common sense, whether kaugnay ng pagiging representative nyo sa Hongsheng na nandun sa dokumento ng munisipyo ninyo bago kayo mayor, or yung fact na alam nyo yung detalye nung hog racing business nyo dati, pero hindi nyo masabi yung usaping kaperahan dito sa Baofu na higit na napakalaking pera or other matters na mukhang hindi accurate or hindi makatotohanan ng pagkasagot. So I would really request the good mayor, hindi lang dahil pare-pareho tayong nagtatrabaho sa gobyerno and usually we show each other mutual respect, pero dahil din nanumpa kayo kanina na you will tell the truth in this hearing, to please be more candid with the committee. Dahil you know bilang local chief executive na sa ganitong mga pagdinig dito man sa Senado or sa Municipal Council, we expect to tell each other the truth. So, pakilang Mayor, no, a bit more candor than you have shown on some of the important questions so far.
Kasi yung sinabi ni Sen Sherwin kanina na ayaw natin na sino man ay, again, sabi din niya kanina, excuse the term, ginagago ang sino man. Most of all, tayo po dapat ay nagsasabi ng totoo sa isa't isa. So, a last couple of follow-up questions, Mayor. So, una, I need to ask, sa birth certificate po ninyo, yun pa, yung mga tanong kanina sa mga tao, birth certificate po ninyo, dalawa ang kapatid nyo at pangalawa kayo, middle child kayo. Tama po? Per mic, ma'am. Your Honor, ang alam ko po, isa lang po ako sa nanay ko po. Okay, pero pag panghahawakan ko pa rin yung kopya namin ng birth certificate ninyo, di umano doon sa birth certificate, dalawa ang kapatid nyo at pangalawa kayo. Ano po yung pangalan ng mga kapatid nyo? Your Honor, ako lang po mag-isa po sa nanay ko po. Meron ba kayong mga kapatid o half-siblings sa ama ninyo? Sa ama po na half-siblings po, meron po. So, ano pong mga pangalan ng mga half-siblings ninyo sa inyong ama? Chinese po sila. Anong mga pangalan po nila? God Xianglong. Ano pa yung isang pangalan? Your Honor, yan po. Isang pangalan lang po yun. Opo, Your Honor, yan lang po. And then yung isa pang pangalan ay? God Xianglong. So, isang pangalan lang. So, ano yung pangalawa? Dun sa dalawang half-siblings nyo sa ama nyo? Ang alam ko po, Your Honor, isa lang po siya. Isa lang. Opo, Your Honor. Babae po ba o lalaki? Lalaki po, Your Honor. Siya ba si Seymen Go? Hindi po, Your Honor. O bagamat babae ito, siya ba si Sheila Go? Hindi po, Your Honor. So nasaan na po yung half-sibling nyong iyon sa ama ninyo? May sariling family na po, Your Honor. Andito ba sila sa Pilipinas? Your Honor, sa ngayon po, wala po. Nasaan po sila? Ang alam ko po, nasa China po. Sa China. Alright, Mayor. Yung ama po ba ninyo ay Chino rin? Ang alam ko po sa tatay ko po ay half Chinese, half Filipino po. Half Chinese, half Filipino. Okay po. Ngayon, ma'am, may ipa-flash po akong helicopter, RP-C1902, na kulay metallic gray. Sa inyo po ba ito? Metallic gray po, hindi po. So may chopper kayong ibang kulay? Your Honor, opo, pero naibenta ko na po. Anong kulay nung chopper ninyo? Your Honor, black po. Black. Kanino po ibinenta? Binenta ko na po sa isang British po na company po. Anong pangalan po ng British company? Your Honor, kunin ko lang po yung exact name po, ipaprovide ko po. Alright. Opo. So, intayin po namin yon during this hearing. Actually, now that I look at it, metallic gray ba to or black ba to? Baka ito naman yung chopper nyo na ibinenta nyo sa British company. Mukhang metallic, mukhang itim na mukhang may pink stripes. Stripe? Opo, Ito po ba ang chopper nyo? Your Honor, black po siya. Yes. Itong photo ay pwedeng magmukhang black din. Ito ba ang chopper nyo? Kung itim ito tapos may pink stripe, ito ba yung chopper nyo dati? Opo, Your Honor, yan po yung chopper ko po dati. Wow, mayaman si Mayor ah. Akala ko po, sabi nyo kanina, lalo na ngayon, post-COVID, mababa ang kita sa hog racing kasi unstable, fluctuating ang prices dahil sa African swine flu. Pero nakabili kayo noon ng chopper? Opo, Your Honor, before pandemic po. Anong taon nyo ibinili yung dati nyong chopper? Kung maalala ko po, Your Honor, bago po 2018 po. So mga 2017. Baka mga 2018, 2019 po. To-double check ko po sa record ko po dati po, Your Right, Honor. salamat. At kailan nyo binenta sa British company? Recently lang po. Anong taon po? This year po. 2024? Opo. Alright, salamat.
So, dako naman po tayo sa mga tanong para sa PAGCOR. Yes, of course, Sen. Sherwin. Madam Chair, just a quick interjection with your permission again. Just want to ask si Mayor Alice, may negosyo kayo sa Valenzuela? Dati po, nung kabataan ko po, meron po yung magulang ko po sa Valenzuela po. Okay. And then I saw in one of the incorporation papers, we'll just flash it, yung the same personalities na na-mention ni Madam Chair, sila Ali, ikaw no? Si Alice, si Tong Simen, Sheila, Jan Jongguo, Lin Wenyi. They're all meron silang residents sa Valenzuela, is that correct? Your Honor, saan po sa Yan, 58 Si Kanumay Santiago. po. Malapit yan sa bahay namin actually. Opo. No? Kami 60 Santiago, ito 58. No? Sa bungad kami ito sa dulo. Opo. So, same street kami. No? Same street. So, did you reside? Tumira ka ba sa Valenzuela? Tumira po ako parang, kung di po ako magkakamali, 1 taon po. Okay, dito sa address na ito. 52 Kanumay, ay 58, opo. 58. And then, itong negosyo is QJJ Embroidery Center Incorporated. Opo. So, you were also in embroidery? Yung magulang po. Yung magulang mo sa Opo. embroidery. Okay. Interestingly, nung pina-check ko ito sa aming business permit section, walang ganyan na company in Valenzuela now and in the past. Your Honor, ngayon po wala na po. Before po, hindi ko rin po alam kasi bata pa lang po ako nun. Okay. Opo, Okay. pasensya na po. Okay. And then, nung pina-check ko itong 58 T. Santiago, itong address is exactly the same address kung saan isa sa mga kaibigan namin nakatira doon. O kilala ko, in other words, kilala ko yung may-ari nito, yung Baile family. Opo. No? So, were you leasing with them? Ano bang relationship niyo with them? Your Honor, hindi ko na po alam kasi bata pa lang po ako nun. How old were you nung tumira ka doon? More or less? Teenage life po. Mga teenage, within what age to what age? Hindi ko na po masyado maalala po, Your Honor. Okay, but teenage. But do you know this family, yung Baile family? Do you know them? Ano pong family po, Your Honor? Ang last name nila Baile. Baile, B-A-Y-L-E. Hindi ko po Hindi nyo maalala alam. po. Opo. Hindi kayo umuupa doon sa kanila or? Hindi ko na po maalala po, Your Honor. Okay, sige. Opo. Alright. Thank you. Thank you, Madam Chair. Salamat, Sen. Sherwin. Kung maaari ko ring mag-follow-up question dun sa document na iyon, pwedeng ipakita ulit yung dokumento ng embroidery company. Salamat. Ayan, Mayor, di tulad sa pinakita ko po kaninang GIS na nandun sina si Seymen Go at Sheila Go na may middle initial na L, dito, Leal. Pareho nung sa inyo. So, kayo dito, Alice Leal Go, sila Seymen Leal Go, at Sheila Leal Go. Eksaktong parehong pangalan at parehong ang address. So, sino po silang dalawa atay sa dokumentong ito? Opo, Your Honor, hindi ko po alam po. Saying Mayor, mukhang hindi nyo po pinagbibigyan yung hiling ng chair kanina. Sino naman yung Jan Jongwo? Siya ba yung binanggit ninyo kaninang sabi nyo nag-iisang kapatid nyo, half-sibling sa ama? Hindi po. Sino po siya? Yan po yung Chinese name po ng tatay ko po. Sila yon. Opo. Sila yung ama nyo. Si Opo. Jan Jongwo. Opo. Ano ulit yung Filipino name nila nandito sa notes ko? Ano po yung Filipino name ng ama nyo? Angelito Go po. Angelito. Okay. So,
dun sa isang ipinakita ko pang dokumento kanina, kaugnay yung GIS ng meat shop, so yung Jan Zhongguo doon ay ama nyo. Your Honor, sorry po. Kanina may pinakita akong GIS ng meat shop ninyo na nandun yung Jan Zhongguo, so ama ninyo tulad dito. Chinese name po. Chinese yan. name Opo. nila na Filipino name Angelito Guo. At yung Lin Wen Yi, kanina pinakita ko nasa GIS ng meat shop, siya rin po kasama dito sa papel naman ng embroidery company. Sino naman po si Lin Wen Yi? Your Honor, hindi ko po siya kilala po. Salamat.